Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod. At ito ay in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po napag-usapan, pinag-usapan na huwag po niyong maituring isang legal opinion, bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong compelling issues, may pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Alright? Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. O baka pwede naman po makiusap po sa inyo, no? Alam ba ninyo na ayon po sa datos ng YouTube, ay more than 60% po ng mga viewers po natin, no, ay hindi po subscribers. Kung mari lang po, kung if you find our audio or video po natin informative at nakakatulong po sa inyo, ay wala naman po siguro mawawala kung ako po makiusap sa inyo na pakiclick nyo po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun po ay mapalawag pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po ng legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kababayan saan man po kayo o sila naroroon. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay, marami pong salamat at sana po matulungan po ninyo ako na ma-reach out po natin ang ating minimithing subscribers na makaabot po tayo ng 1 million subscribers hopefully by the end or before the end of this year. At magagawa lang po natin yan kung kayo ay matulungan po ninyo ako. Maraming salamat. O bago tayo magpatuloy, pwede po bang makahiram ng inyong oras, no? Ipa-plug ko lang po ang ating libro na kung interesado po kayo ay paki-screenshot lang po, no? At itong mga librong ito ay mahalaga po kung meron kayong kopya nito sa bahay, no? O sa inyong workplaces, no? Particularly ito pong legal book handbook po natin, no? At saka ito pong tinatawag nating labor law at yung Bill of Rights po natin. Okay? At ito pang libro pong ito, na malaking tulong po ito as your reference materials kung meron po kayo ito sa inyong bahay at saka inyong workplaces. You can order sa Central Books, no? You could pwede nyo screenshot po yan at meron po silang barcode yan, no? Or QR code, no? And you can order, no? Online, no? Free delivery po dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Okay? Yung legal handbook po pala, no? Ito po ay abstract na mga batas po natin na may kinalaman po sa ating buhay, no? Karamihan po dito, no? Na napag-usapan natin dito sa ating mga videos, no? Ito po ay legal handbook. It covers practically, no? The abstract of practically laws that more or less, no, mayroon pong bearing sa buhay natin from the time tayo po ay pinaglihi hanggang sa tayo pinanganak, nagkaroon ng trabaho, merong issue sa marriage, merong issue sa trabaho, merong issue sa lupa, pagpatitulo, sa land reform, labor laws. Ito po yung nandito po sa legal handbook na ito, yung abstract na mga batas na may kinalaman po, no, sa ating buhay, at ito po yung ay na-discuss na natin o na pag-usapan natin sa ating mga videos. Okay? At ganoon din po yung ating Bill of Rights, no? Ito po ay nandito po, no? Ito ay ating panangga po natin o ating pong kasangkapan, no? Sa kung sakali man ang ating estado ay mag-exercise po sila ng kanilang tinatawag na inherent power of the states, particularly yung tinatawag po nating police power, at saka the power of eminent domain na kung saan ay pwede pong makuha po ang ating private property for public use, no? At saka of course with just compensation. At kung kayo din po ay maaring mahuli o hulihin ng ating law enforcement authorities, no? Kailan ba tayo pwedeng hulihin ng may warrant of arrest at walang warrant of arrest? At ganoon din po, no? Kung pwede bang mahulughog yung ating mga properties natin o makumpiska ito, no? Kung halimbawa ng ating mga law enforcement agencies at kung tayo po ay under police investigation, okay? Nandun yun po o custodial investigation kung tawagin o inquest proceedings, okay? Ay nandito rin po, no, kung ano man ang inyong karapatan at ano ang inyong inyong gagawin, no? At
ito'y malaking bagay po upang sa ganoon ay mapahalagaan po natin ang ating karapatan sa ilalim po ng ating saligang batas. Okay? Salamat po sa inyong oras, and now let's proceed sa ating pong topic, no, sa episode nito. Ang topic po natin ay may kinalaman po, no, sa sulat po sa atin ni Angela, no, for privacy, hindi na po natin bagkisin, no, ang kanyang full name. Okay? Ang sulat mo sa atin ay ganito, no, i-ano ko na lang, no, iiksian ko na lang dahil medyo mahaba-haba po. Sabi niya, Attorney Wong, sorry to bother you. I would like to ask you about our kasambahay. We heard her over 20 years ago. May 20 years na po yung kanyang kasambahay, no? At ngayon, ang usapan po nila, no, ay i-cover ng employer, no, ang kanyang social security premium niya, no, o SSS premium, no. At so sa sweldo niya nandoon na yung kanyang pambayad doon sa SSS premium dahil nga busy nga ang itong si employer, no, ay napag-uusapan nila na yung kasambahay ng nila ang magre-remit ng SSS premium buwan-buwan. Okay? Ngayon, ang kanyang sweldo, no, the latest sweldo niya, no, nakasambahay ay 10,000, no, at buwan-buwan, at kasama na diyan yung supposed to be yung premium, no, doon sa pagbabayad niya doon sa SSS, at ang kanyang sweldo ay sa pamamagitan ng online, sa banking online, no, na kung saan kasi lumalabas sa kwento niya mukhang yung si Angela, no, ay nasa abroad at pinagkatiwala niya sa kanyang kasambahay yung ang kanilang bahay, no, dito sa Pilipinas. At ang trabaho niya ay siyempre mag-maintain ng bahay, maglinis, mag-alaga ng mga halaman, i-check yung mga sulat nila, mga mail nila, no, at kung ano-ano pangkaraniwan na ginagawa po, no, ng isang kasambahay sa atin, no. Ngayon, napansin nila lately na palagi lang daw wala sa bahay itong si kasambahay nila at hindi na daw laging naglilinis ng kanilang bahay, no. And pinabayaan lang daw nila kasi nga ay siyempre wala naman silang maasahan kundi yung kanilang kasambahay. Ngayon, palagi daw nila napapansin na palagi lang may post doon sa Facebook nila, no. So in short, napapabayaan yung kanyang trabaho. Ngayon, few days ago, sabi nito, gusto nila mag-retire yung kanyang kasambahay, no. Ngayon, ay tinatanong niya, mayroon bang may obligasyon ba na sila kung mag-retire na yung kanyang kasambahay, may retirement pay ba? So sabi dito, no? Does the kasambahay law cover caretakers? Sabi niya, or is it still considered as our kasambahay? O yun, okay? So, okay, base sa kwento mo, no, ay considered pa rin niya sa kasambahay, okay? Kasi kasama sa job description ng kasambahay is to take care of the household, okay? Ngayon, ang issue rito is whether or not yung kanyang kasambahay is na 20 years na sa kanya ay entitled ba sa retirement benefits, okay? Ngayon, depende po yan kasi una, kung base sa SSS law, okay? Pag ang isang member ay nakapag-contribute na ng at least 120 monthly contribution or 10 years, no, ay entitled siya sa mga SSS benefits, kasama na din yung retirement or pension benefits, no, kung siya ay pagdating niya sa mga retirement age. Ano bang retirement age ayon sa SSS, no? Ito ay 60 years, ito ay optional, okay? Kung makaabot na siya ng 60 years of age, or pagdating niya 65 ay compulsory retirement na po yun, okay? Provided na, halimbawa, kung siya man ay magre-retire siya ng optional niya, okay, less than 60 years old siya, provided na nakapag-serve siya ng at least 5 years doon sa kanyang employer
prior to the retirement date, ay pwede siya mag-avail po ng optional retirement po niya. Okay? Ngayon, depende po kasi kahit na 20 years na yan ang inyong kasambahay, kung wala pa naman siyang 60 years old, okay? Wala pa siyang 60, okay? At wala pa naman siyang 65 o compulsory. So, kahit sabihin natin na nakapagbayad siya, nakumpleto niya yung kanyang 100 monthly contribution, okay? As SSS premium, ay maaaring hindi po siya entitled pa na mag-avail po ng retirement benefits, okay? Ayon sa ating SS law, okay? O Republic Act 1199, no? Otherwise known as the Social Security Act of 2018. Ngayon, ano ba yung mga specific requirements, no? Base dito sa SS law natin, okay? Ayon po sa SS law po natin, okay? Ay ito, no? A member must at least pay 100 monthly contribution prior to the semester of the retirement. Okay? And provided, ito ulitin natin ha, that at least 60 years old na siya and separated from the employment or cease to be a self-employed or OFW or household helper. Optional po. Ito applicable po ito sa inyong kasambahay, no? Or at least 65 years old na siya, whether still a self-employed or working OFW or household helper or not technically or technical retirement. Or at least 55 years old and separated from employment or has ceased to be a self-employed if an underground mine worker, pero hindi to applicable. Okay? Or at least 60 years old, no? Whether still employed or self-employed if not underground mine worker. Or nagkaroon siya mag-avail siya ng total disability pension, was recovered from disability and it at least 60 years old or at least 55 years old kung siya ay isang underground mine worker. So basically, yun po ang requirements ng SSS. So base doon sa nasabi natin, nasa inyo na pong assessment kung qualified ba siya kasi wala po kayong sinasabi sa inyong sulat na kung 20 years o 20 years in service, pero hindi po yung sinasabi kung ilang taon na po siya. Ngayon, meron pong twist din dyan, no? Sa ilalim din kasi ng ating labor code, no? Particularly, no? Sa Article 302 ng Labor Code as amended o kung tinatawag na lang the Herrera Law, no? Meron din pong separate retirement benefits po, no? Ang isang manggagawa sa private sector, no? Lalo na kung siya ay pwede siyang mag-avail ng retirement benefits pagdating po ng edad na tinatakda ng collective bargaining agreement. Ngayon, kung walang collective bargaining agreement, ay siyempre doon po sa retirement policy ng employer. Now, hindi naman maliwanag dito, no? Kung ano ba talagang retirement policy ng ninyo or whether covered ba ang kasambahay sa tinatawag nating Herrera Law, okay, yung retirement benefits sa ilalim ng Labor Code of the Philippines. Ang pananaw po natin, ito pong retirement benefits sa Labor Code, iba po to, magkaiba po to doon sa retirement sa ilalim ng ating SSS law, okay? Ngayon, kung titingnan po natin ang Kasambahay Law or Domestic Workers Act, no? O Republic Act number 10361, which is a special law, ang pananaw po ng Batas Pinoy dyan ay hindi po mag-qualify hindi po sakop ng Kasambahay Law or Domestic Workers Act ang retirement po ng kasambahay. Wala pong sinabi doon. Since yung Kasambahay Law or Domestic Act is a special law at wala naman pong hindi naman po kasama ang kasambahay para mag-enjoy po ng retirement benefits, ang pananaw ko po dyan ay hindi siya entitled na sa ilalim ng Kasambahay Law o Domestic Workers Act ay hindi po siya entitled doon sa retirement law ayon sa ating Labor Code of the Philippines. Okay? But there is no question, no? Pagdating po sa SSS law,
kung ang inyong kasambahay bilang self-employed ay nakapag-contribute na ng at least 120 monthly contributions or 10 years na siya nag-contribute, definitely entitled po siya na makapag-avail po ng retirement benefits. Ngayon, halimbawa, sasabi ko sa inyo ay hindi naman siya nag-remit, no, ng kanyang SSS contribution, okay? Ay hindi na po inyo kasalanan yan, lalo na kung meron naman kayong ebidensya na kasama sa inyong usapan ay na yung binibigay mong sweldo sa kanya ay nandun na yung pambayad niya sa SSS premium. Ngayon, kung ang halimbawa minimum wage, no, ng kasambahay sa inyong region, dahil hindi po pareho-pareho ang sweldo po ng kasambahay, no, o minimum wage sa Pilipinas, depende po yan kung ano ang location o region, magkaiba po. Ngayon, assuming na lampas na yung 10,000 na binigay mo sa kanya, okay, less pambayad doon sa SSS premium as self-employed, okay, ay ito ay prima facie evidence na doon sa kanyang 10,000 ay kasama na yung pambayad niya doon sa SSS at hindi mo kasalanan yan kung hindi siya nag-remit ng kanyang SSS premium contribution. Ay 10 ay pananagutan po niya yan. Pero again, this is a matter of evidence po, no? Kung sino po ang papanigan ng batas, kung sakali mamakarating po kayo sa labor o kaya sa SSS. But tandaan po natin, ang mga batas po natin, mga social legislation po natin, no? This is interpreted in favor of the kasambahay. So kailangan po ay meron kayong substantial evidence, no, na magpapatunay na kasama nga kasama na yung SSS premium payment, no, sa sahod na binibigay ninyo sa inyong kasambahay. Okay? So hanggang dito na muna tayo at halinawa, no, ay nabigyan natin ng kasagutan o katagunan ang sulat po sa atin ni Angela. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat and see you again in the next video po natin. Bye-bye.